Kasaysayan kay Damian Lillard sa mismong sa Blazers pa ginawa. LeBron umaaksyon na. Mga players ng Lakers hindi na sinusunod si Darvin Ham. Totoong yaman ng Warriors, iniidolo na ni Curry at Green. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na running shoes, new Adidas fashion, mabibili lamang sa halagang $1,199. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tfen.com for more high-quality shoes. Sa Huwebes ng gabi, ang Milwaukee Bucks ay naglalaro laban sa Portland Trail Blazers sa Oregon. Si Damian Lillard ay naglaan ng unang 11 seasons sa kanyang karera sa Trail Blazers at ito ang kanyang unang pagbabalik mula nang matrade sa Bucks noong off-season. Ginawa rin ni Lillard ang kasaysayan sa NBA nang malampasan niya si Mitch Richmond na hawak ang 20,497 para sa ika-47 place sa all-time scoring list. Matapos kay Richmond, ang susunod na manlalaro na hahatakin ni Lillard ay sila Marcus Aldridge na hawak ang 20,558. Ang All-Star point guard ay pumasok sa gabi na may averages na 25.1 points, 4.3 rebounds, 6.8 assists at 1.1 steals bawat laro, habang may shooting percentage na 42.2% mula sa field at 34.7% mula sa 3-point range sa 44 na laro. Tinulungan niya ang Bucks na magkaroon ng magandang simula sa season at sila ay nasa ikalawang pwesto ngayon sa Eastern Conference na may 32-15 na record sa kanilang unang 47 games. Sila ay may 7-3 na record sa kanilang huling 10 laro at 11-10 sa 21 games na kanilang nilaro sa ibang lugar. Pagkatapos ng laban sa Trail Blazers, bibisita ang Bucks kay Luka Doncic at sa Dallas Mavericks sa linggo sa Texas. Si Lillard ay ang ika-6 na pick sa 2012 NBA Draft mula sa Weber State at nasa kanyang ika-12 season sa liga. May career averages siya na 25.2 points, 4.2 rebounds, 6.7 assists at 1.0 steals bawat laro, habang may shooting percentage na 43.8% mula sa field at 37.1% mula sa 3-point range sa 813 sa regular season games. Ang 33-year-old na ito ay nakalaro rin sa 61 na laro sa NBA playoffs at ang nanguna sa Portland patungo sa 2019 Western Conference Finals. Sa ibang balita naman, si LeBron James ay nagbigay ng kakaibang post sa social media na nagdulot ng spekulasyon mula sa mga fan at analyst hinggil sa kahulugan nito. Matapos ang isa pang nakakahiyaang pagkatalo para sa Los Angeles Lakers, isang 138-122 blowout kontra sa Atlanta Hawks, nagpost si James sa X ng isang senyales na may isang emoji ng hourglass. Ang post ay ginawa mga 2:26 ng madaling araw sa East Coast. Ang Lakers, na may kasalukuyang 24-25 na record, ay nakikitang magkakasabay sa huling play-in spot kasama ang Utah. Habang ang frustrasyon ay dumarami sa loob ng team at sa mga fan, lumalakas ang spekulasyon hinggil sa kinabukasan ni head coach Darvin Ham. Sumailalim ang Lakers sa kanilang ikalawang sunod na double-digit na pagkatalo at ang mga issue hinggil sa mga desisyon sa coaching, lalo na sa mga lineups at rotations, ay ang nagpapalala sa hindi pagkakasundo. Ang timing ng kakaibang post ni LeBron James, nakaakibat ang mga problema ng team at ang malapit na NBA trade deadline, ay nagbigay daan sa mga chismis at diskusyon hinggil sa mga implikasyon nito. Ang emoji ng hourglass ay nagpapahiwatig ng kahalagahan na nangangahulugang maaaring mauubusan na ng oras ang isang tao o bagay. Kasama si Ham na inireport na nasa delikadong upuan at ang Lakers ay nag-explore sa mga possible trade, ang post ni James ay nakadagdag ng fuel sa ganap ng umiinit na usapan sa paligid ng team. Napapalaban ang frustration sa loob ng Lakers organization at ang kakaibang post ni James ay lalo pang nagbigay buhay sa mga usap-usapan hinggil sa posibleng pagbabago. Habang ang koponan ay nakikipaglaban sa kakulangan ng konsistensya at sa pagdami ng talo, nananatili ang direksyon ng franchise parehong sa aspeto ng coaching at player personnel na walang tiyak. Nag-iwan ito sa NBA World na bigyan ng kahulugan ang mensahe ni LeBron James at mag-antabay sa potensyal na mga pag-unlad sa loob ng Lakers organization sa mga darating na araw. Ang oras ni Darvin Ham sa Lakers
ay tuluyan na bang magwawakas? Ang pressure kay Lakers head coach Darvin Ham ay umabot na sa kritikal na punto, nagdudulot ng mga tanong hinggil sa kanyang hinaharap sa koponan. Ang mga kamakailang performances at talo ay nagdulot ng pagdududa sa epekto ni Ham sa paggabay sa Lakers sa gitna ng isang challenging na season. Si LeBron James, na kilala sa kanyang malakas na impluensya sa loob ng mga koponan, ay naging bahagi ng mga sitwasyon sa nakaraan kung saan ang pagbabago sa coaching staff ay naging ineludible dahil sa kakulangan ng pagkakatugma sa mga layunin at estratehiya ng koponan. Ang mga kamakailang paghihirap ng Lakers, kasama na ang mga nakikita sa mga manlalaro na hindi na sumusunod sa mga itinuturo ni Ham, ay nagpapakita sa isang paghihiwalay na maaaring maging banta sa performance ng koponan sa mahabang panahon. Sa ganitong mga senaryo, kung saan nakataya ang chemistry at moral ng koponan, maaaring kinakailangan ng mga desisyon na baguhin ang roster at coaching staff. Ang pagbabago sa leadership, kasama na ang potensyal na mga pag-aayos sa roster, ay maaaring maging kinakailangan na magbigay ng sariwang simula sa Lakers para mabaligtad ang kanilang season. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Kailangan na bang palitan si Darvin Ham? Sa sumunod na balita naman, nang simulan ni Brandon Podziemski ang basketball sa junior high, napagtanto niya na hindi siya ang pinakamalaki, pinakamabilis o pinakamahusay na atletang player sa paligid. Ito ang naging pundasyon sa kung sino siya ngayon sa kanyang rookie season sa Warriors. Isang perpektong halimbawa nito ay ang matindi niyang pagtanggap sa offensive foul mula kay Joel Embiid ng Philadelphia 76ers noong second half sa panalo nila sa score na 119-107 sa Chase Center. Isa itong simpleng play sa laro pero ito ay naglalarawan kung anong uri ng player si Podziemski, isang taong handang gawin ang lahat para matapos niya ang trabaho. Hindi ako sobrang athletic o kung anuman, kaya sabi ko, paano ko ma-impact ang laro defensively sa ilalim kahit hindi ako makahabol sa itaas ng iba? Sabi ni Podziemski sa NBC Sports Bay Area. Ito ang madaling paraan. Turnover para sa kanila. Foul para sa kanila. Parang momentum shifter. Laging ito ang iniisip ko at sinusubukan kong gamitin ng naaayon. Ginagawa ito ng 20-year-old. Bagaman ang kanyang stats line laban sa 76ers ay nakapag-average lamang ito ng 11 points, 6 na rebounds, 3 assists. Ginawa naman ng rookie ang isa sa pinakamalaking play sa gabi noong third quarter nang dumiretso siya kay Embiid at tinanggap ang charge mula sa 280-pounder. Natawagan si Embiid ng offensive foul at nagmarka ito sa ika-20 times ngayong season na si Podziemski ay nakakuha ng charging call mula sa kalaban ngayong 2023-24 NBA season. Ito ay kasama sa pangalawa sa pinakamarami sa liga, hindi lamang sa mga rookies. Isa itong perpektong halimbawa sa katalinuhan ni Podziemski at kung gaano siya kabilis na nagde-develop. Sa una pa lang ng laro, binangga ni Embiid ang mas maliit na Podziemski sa screen na nagpatumba sa kanya sa sahig para sa ilang sandali. Sa kanyang laban sa reigning MVP ng NBA sa huli na bahagi ng laro, handa si Podziemski nang bumangga si Embiid sa kanya. Parang binaligtad ko ang role sa pagkakataon, paliwanag ni Podziemski. Parang, kung ako si Embiid, anong gagawin ko? Siguro susubukan kong ibaba ang mas maliit. Alam ko yon kaya sinusubukan ko lang makakuha ng ideya kung kailan darating ang kanyang bangga. Binangga niya ako ng ilang beses. Nang makarating siya sa free throw line area, sabi ko, kung babanggain niya ulit ako, tatanggapin ko na lang. Iba pang mga player ng Warriors, tulad ni Stephen Curry at Draymond Green, ay naging malalaking tagahanga na ni Podziemski sa napakabilis na panahon. Gustong-gusto ko ang kanyang kumpiyansa kapag nasa labas siya, sabi ni Curry. Pinibigyan niya kami ng magandang enerhiya sa ensayo at sa mga laro. Pakiramdam niya at alam niya na nararapat siya. Hindi mo ito matutunan. Ito'y tungkol lamang sa kanya na matuto sa mga aral na kailangang matutunan bilang isang taong pinagkakatiwalaan na maglaro sa mabigat na minuto. Pumapasok siya na may ganitong attitude sa bawat laban, ayon kay Curry. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.